Unit ng Civil Military Operations Group o CMOG-PN ng Philippine Navy. Magandang umaga po. Good morning, sir. Yes, good morning po sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa ating programa. Maraming salamat po. Opo. Lieutenant San Luis, opo, binanggit ho ni Radyoman Angel na isa rin pong reservist ng Philippine Navy. Navy Hoya. kung makapromote tayo. Ano nga yung iyong title? Parang JO 3rd, Journalist Officer 3rd Class. Ayan, opo. Nabanggit po niya kanina yung Project Bayanihan Karagatan. Ano ho ba ito, sir? At bakit po mahalaga po na ito po yung ating isagawa kasabay po ng 10th anniversary ng ating Arbitral Award? Yes po sir, ang Project Bayanihan Karagatan po ay isang inisyatiba ng ating Armed Forces of the Philippines na naglalayong mailapit ang mga pangunahing serbisyo ng pamalaan sa ating mga coastal communities habang pinapalawak ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng ating maritime domain. So kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award, nais nating ipakita na ang paggunita ay hindi lamang tungkol sa kasaysayan, kundi tungkol din sa paglilingkod at pagkakaisa at pagbibigay ng tamang kalaman sa ating mga kababayan po, sir. Opo. Sir, bakit po ninyo napili ang Masinloc Zambales para po doon isagawa itong Project Bayanihan Karagatan? Yes po, ma'am. So napili natin ang Masinloc dahil isa ito sa mga pangunahing coastal communities ng bansa na ang kabuhayan ay malapit na nakaugnay sa dagat o sa West Philippine Sea. So layunin nating dalhin ang mga serbisyo tulad ng information campaign sa komunidad at upang mas maraming mamayan ang makinabang at maging bahagi ng paggunita sa mahalagang okasyong ito. Opo, at binabanggit nyo na rin ho kanina yung mga serbisyo. Ano ho yung mga serbisyong matatanggap po ng mga kababayan natin doon po sa Masinloc at ano ho yung mensaheng ipinapaabot nito para po sa ating mga kababayan? So, sa pamamagitan po ng ating Project Bayanihan Karagatan, nais ipabatid ng Armed Forces of the Philippines na ang aming misyon ay hindi lamang pagtatanggol sa bansa, kundi maging aktibong katuwang ng mamayan sa pamamagitan ng paglilingkod at pagkipag-ugnayan at pagpapalawak ng tamang kaalaman. So, yung mga serbisyo naman po na i-provide ng ating during the activity po ay meron po tayong gaganapin na medical and dental mission, saan po ang mga target audience po natin ay yung mga fisherfolk communities, member po ng mga fisherfolk communities. At meron din po tayong WPS caravan na i-involve po natin yung mga kabataan para maimulat sila sa kahalagahan ng West Philippine Sea, kung gaano po ito kaimportante sa ating bansa. Tapos meron din po tayong floating lantern ceremony kung saan ay isasagawa po natin isusulat po ng ating mga kabataan yung kanilang mga wish po, yung nais nilang iparating sa ating mga fisherfolk about sa West Philippine Sea po at sa kanilang kaligtasan during sa mga kanilang pagdalaot. Tapos meron din po tayo ang ating highlight po sa ating activity ay ang mini concert kung saan in-invite po natin ang mga local artists ng Zambales at meron din po tayong mga talented performers galing po sa ating Armed Forces of the Philippines at meron din po tayong special guest na si si Dionela po yung pupunta, Opo. yung main Banda. highlight po natin in the Opo. event po. Sir, yung lantern, ano yun? Yung parang kagaya po dun sa Taiwan. Taiwan ba yun o Thailand na yung parang may sisindihang kang mga lantern tapos palilipa rin May po, wish gano'n? na isusulat. Hindi po siya papaliparin po. Hindi napapalipa Ipo-float rin. lang po siya sa dagat po. Yan po, sir. Kasi kung pwedeng palipa rin, baka pwede yung bugawin po hanggang masunog po yung 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 artificial islands ng China. Ay, Hindi, joke lang ho. Opo, joke lang. yes po, yes po. Opo, sir, maliban pala dito sa mga aktibidad po ninyo, meron pa mga relief goods at pamamahagi ng fishing gears sa ating mga mangingisda. Yes po. Isa rin po yun sa ating mga main highlights po at ang inaasahan po natin na makakadalo po sa ating activity ay si Secretary of National Defense. So si Secretary Gilbert Teodoro po ang inaasahan nating maging pangunahing personalidad na pupunta po sa ating activity at siya na rin po yung maghahatid ng ating mga serbisyo na i-provide sa ating mga fisherfolk communities sa Masinloc po. Opo, at binanggit nyo rin ho kanina yung WPS Caravan. Ano ho yung, ano po ito, sir? At bakit po ito mahalaga? Yes po. Gaya po ng sinabi ko nung kanina po is, ang WPS Caravan po ay siya pong information education campaign po na ang primary audience po natin ay ang ating mga kabataan.
ang Mm. ating youth po. Since sila po ang ating pag-asa, sila po yung magtataguyod or maglalaban po in the future. So mahalaga po na kami po in the Uniform Service or Armed Forces of the Philippines, kami po yung maghatid po ng education sa ating mga kabataan para ipamulat po sa kanila kung ano po ba ang West Philippine Sea, kung hanggang saan po ba tayo, hanggang saan po ba ang ating teritoryo at gaano po ito kahalaga sa ating economy at sa ating mismong bansa po. Opo, nabanggit mo na yung mahalaga. Mm. Lieutenant Yes Ross, po. bakit nga po mahalagang ipaliwanag po sa ating mga kababayan ang kahalagahan po ng West Philippine Sea sa pamamagitan po ng information at saka yung mga awareness campaign po na isinasagawa ng CIMOG PN? Yes po. So, bakit nga po ito mahalaga? So, naniniwala po ang AFP na ang tamang impormasyon po ay nagbibigay kapangyarihan sa mamamayan po. So, sa pamagitan po ng information and awareness activities tulad ng WPS Caravan, layunin natin po na mas maunawaan ng publiko ang kahalagahan ng ating maritime domain at ang papel ng bawat Pilipino sa pangangalaga nito. Opo. At ano naman ho yung ginagawa po ng AFP, no? Paano po ginagamit ng AFP, kayo as a public affairs unit, maging yung mga komunidad po, no, para mapalawak po yung kaalaman pa ng ating mga kababayan tungkol nga po sa ating maritime domain? Yes po. So ang public affairs po ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng mamamayan sa pamagitan po ng mga community engagement activities, educational information campaigns, dialogues po. So mas madaling maunawaan ng mamamayan yung mga kugnayan, yung tungkol sa kalagayan po ng West Philippine Sea at ng ating maritime domain po. Po, Sir Opo. Ross, opo, gaano naman kahalaga yung pakikipagtulungan po ng sandatahang lakas sa ating po mga LGUs, sa ating national government agencies, maging sa mga pribadong sektor po, para po sa ikatatagumpay ng nasabing proyektong bayanihan sa karagatan. Yes po, napakahalaga po ng kanilang pagkipagtulungan po. Ang Project Bayanihan Karagatan ay isang magandang halimbawa ng whole of government at whole of society approach kung saan pinagsasama-sama ang kakayahan ng iba't ibang sektor upang maihatid ang mas maraming serbisyo at mas malaking benepisyo po sa ating mga kababayan. Opo. At kanina ho binabanggit natin yung 10th anniversary ng ating Arbitral Award. Bakit po mahalaga na ngayon natin gawin ito hong mga bayanihan karagatan, no? Sakto po sa 10th anniversary ng ating Arbitral Award. Yes po. So, naniniwala po na ang pinakamainam na paraan ng paggunita ay pagkasama ng serbisyo at edukasyon. So, sa pamamagitan po ng Project Bayanihan Karagatan, so naipakita po natin ang malasakit sa ating mga kabayan habang pinapalawak po natin ang kanilang kalaman tungkol sa ating maritime domain. So, ito ay isang paggunita na may konkretong pakinabang para sa ating komunidad. Sige po, Sir Ross, sa inyo po ang pagkakataon. Imbitahan po natin yung ating mga kababayan na makiisa dito po sa inyong proyekto na Bayanihan Karagatan. Yes po, muli po, bilang inanyayan po namin ang lahat ng ating mga kabayan na makiisa sa Project Bayanihan Karagatan sa darating po na ika-10 ng Hulyo 2026 doon po sa munisipalidad ng Masinloc, Zambales. So ito po ay paggunita ng ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na nais nating ipakita na ang pinakamalagang paraan ng paggunita po ay yung sama-samang pagkilos para sa kapakanan ng ating mga kababayan. So sa pamagitan po ng mga serbisyong pangkasalubong, pangkalusugan, suporta sa kabuhayan, at mga information and awareness activities, layunin natin na maging mas malapit sa ating mga komunidad at mas mapalalim ang pag-unawa sa kahalagaan ng ating maritime domain. Kaya muli po, inanyayahan po namin ang lahat na makiisa at maging bahagi ng makabuluhang pagdiriwang nito at sama-sama nating isabuhay ang diwa ng bayanihan at pagmamahal sa ating bayan. Opo. Sir, kung sakali po na merong mga private donors po na gustong sumali, halimbawa po meron silang gustong ipagkaloob pa, saan ho pwedeng kumontak para makadalo rin po sa July 10, dyan po sa Zambales? Yes po, kung meron pa pong mga nais, mga private sectors po na nais pa pong tumulong or makilahok po sa ating activity ay pwede nyo po kaming bisitahin sa aming Facebook page. I-search nyo lang po yung Civil Military Operations Group, Philippine Navy at
At further mga ibang information na gusto nyo pong makuha ay kami na po ang mag-provide po sa inyo. Ayun, maraming Thank salamat you so po. much po, At mabuhay Lieutenant pong Ross. Philippine Navy. Yes po, maraming salamat po at mabuhay din po ang Pilipinas. Ayun, mabuhay ang Pilipinas, ang ating mga tagapagtanggol, ang ating soberanya. Lieutenant Ross Victor San Luis, commanding officer po ng ng Public Affairs Unit ng Civil Military Operations Group, Philippine Navy.